Hello guys, good morning. So, ayan guys, ipapakita ko po sa inyo ang aking mga alagang kambing, no? So, ayan, meron pa akong tatlong kambing, dalawang bae at saka isang laki. So, ayan guys, dito ko po sila pinapastol, no? Sa likod ng bahay namin. So, ayan. Kung nakikita nyo, maraming damo, ayan. Maraming damo dito. So, yan po ang kinakain nila guys, yung malalapad na dahon, no? Anong tawag niyan? Hindi ko kabisado pa. So, first time ko po nag-alaga ng kambing guys. Mga 1 month ago lang po. Nag-try lang po ako kung ano ang kalalabasan po. So, ayan guys, meron po ditong pinapastol ng mga baka guys. Ayan, si kuya. Dalang-dala niya ang baka niya. So, ayan, meron po siyang 4 na baka dito guys. Dito po niya palagi pinapastol yung baka niya kasi marami pong mga damo. Ayan. So, ayan po ang aking kambing. Si Bambam. Ang pangalan niya si Bambam. Napakabait na kambing po talaga. Yung isa, yung may puti sa gitna, si Bimbem. Yung laki si Bumbom. So, ayan guys. May pangalan sila guys. Ayan guys, sa likod ng bahay lang namin po. Yung bahay na may terrace sa likuran. Ayan. So, dito po sa likuran ang aming area po. Ang aming area na pinapastulan namin. So, ayan, may baka. May kambing. So, mga 1 hour ko lang po sila dito guys. Ilagay dito. Then, after 1 hour, kukunin ko na po sila. So, 3 PM, dalhin ko na sila dito. Pagka 4 PM, ibalik ko na sila sa kanilang kulungan. So, 1 hour lang po sila dito guys. Ang lalakas po nilang kumain. So, ito po yung kambing ko guys. Ay upgraded po ito, no? May halong aglopobian at saka yung isang klaseng lahi. Hindi ko pa basta-basta kabisado. Kaya ipiplex na lang kung ano ang inalagaan ko ngayon. Paano ko sila paramihin. So, ayan. Nakita niyo po guys yung may puti sa gitna si Bimbim. Ano po siya? Buntis na. Buntis na po ang kambing namin na isa, no? So, kapag may laki po ay mabilis lang pong maparami ang kambing nyo. So, ayan. Kung nakikita niyo po ang laki po ng kanyang tiyan. So, ayan guys, ang sisipag talaga ng kambing namin, no? Kahit ano kakainin nila, oh, tingnan mo. Andyan sa taas, kumain siya ng dahon ng lubi. So, ayan, walang pili ang kambing natin, guys. Kahit ano, basta ano sa kanilang tiyan ay kakainin talaga nila, no? So, ayan. Napakasipag talaga ang kambing. So, ayan guys, yung avocado namin, nilagyan ko ng sain kasi kumakain po sila ng damo. Yung dahon ng avocado, no, kinakain na nila. Then, hindi ko namalayan kasi hindi na nila naabot yung dahon. Yung kinakain na nila yung puno. Yung balat ng puno, no? Tingnan mo, oh. Avocado yan. Kinakain nila yung balat ng puno. Kaya, nilagyan ko na lang ng sain. Ayan. Oh, napakatalino ng mga kambing. Paano tayo makaparami ng avocado kambing kung kakainin nyo yung dahon? Hindi tayo ng bunga. So, ayan guys, sipag talaga nila, no? Kahit ano lang yung kakainin nila, no? Ayan. Then, madalas guys, binigyan ko din sila ng pepino. Kukuha kami sa palengke. Sa market, maraming ma-reject na mga gulay doon. Kukuha kami ng pipino. Then, pagdating sa bahay, i-slice ko yung pipino, lagyan na asin at saka darak, no? Kunting darak, then tubig. I-mix ko, then ibigay ko sa kanila. Ang sarap nilang kumain, guys. Humihigop sila ng sabaw na may darak at asin. So, ayan guys, oh, napakasipag talaga, guys. Umaakit na sa puno ng niyog. Ayan. Trip niya, kalamunggay, niyog, avocado, at iba't ibang kahoy, no? So, yan ang nila. Yan ang favorite talaga nila. At saka,
hindi na ako mag-ano sa kanila, magproblema kung magtatai man sila kasi dito sa paligid natin marami tayong makakuha na gamot para sa pagtatai ng ating mga kambing, katulad ng dahon ng saging, dahon ng nangka, dahon ng avocado. Ayan guys, ipakain mo yan sa kanila guys para hindi sila magtatai guys. Kahit sa isang araw, isang bisis mo silang pakainin guys. Pero ako guys, pinapakain ko sila ng ganyan twice a week lang po, no? Kasi malimit lang po yung dahon ng avocado ko. Malimit lang po yung dahon ng nangka at saka yung saging. So, ayan guys, pinapakain ko sila ng dahon ng saging para iwas po sa pagtatai. Ayan. Hindi na po natin sila abutin pa na magtatai po. 'Di ba? So, atin na lang silang pakainin hanggat hindi pa sila tumatai. Pakainin natin sila ng dahon ng saging, kung meron kayo, nangka, avocado, ayan. Yan po ang gamot sa pagtatai, no? So, ayan. Lakas po nilang kumain, guys. At saka, may tubig po sila, guys, na malinis kasi kung wala kang tubig ilagay dyan, kahit saan na po sila umiinom, no? Umiinom sa kanal. O, diba? Ikaw din naman ang magproblema sa kanila kasi magkakaroon sila ng mga bulate sa tiyan. So, dapat malinis po yung tubig nila. Mas mabuti nga yung tubig nila, lagyan natin ng asin. Kunting asin lang para masarap yung higop nila ng tubig, no? Masarap yung pag-iinom nila ng tubig. Kasi may kunting asin, kunting alat. So, ayan guys, dahon ng luya. Yung luya na pangpagawa para sa usawa ng balot, no? Ayan. Kumakain din sila ng ganyan. Kaya, hindi sila magagutom guys kasi kumakain sila ng iba't ibang damo, no? Kaya, sobrang nakakatipid po tayo guys. Kasi damo ang kinakain nila. Hindi feeds. Hindi kagaya ng manok. Puro feeds ang kinakain nila. Kaya, bigat talaga sa bulsa. Kaya, nagtry po akong mag-alaga ng kambing kasi ang experience ko sa aming manok native chicken guys ay medyo logi na po kami guys. Kung kwentahin namin lahat guys, loging-logi na talaga. Yan lang po guys. Thank you for watching.